Wait lang. Alright. So dahil nagsa-start na yung ating recording, I will start our screen sharing. Yan, naririnig ba ako loud and clear sa mga participants natin for tonight? May I know kung naririnig po ako ng loud and clear. Ayan. Alright. Nakikita na? Parang hindi siya nag-ano. Alright. Ayan. So nakikita na. Thank you so much. So let's start our training for tonight, our EBC training. So hindi na natin papatagalin pa. Alam kong importante ang araw at oras ng bawat isa sa atin. So our training for tonight is all about the 7 reasons why people fail and 7 reasons why people succeed in doing MLM. So ano nga ba yung MLM? Mamaya pag-uusapan natin yan. And syempre, meron tong kasunod na training, i-promote na rin natin sa Friday. So dapat naka-tune in ka. So let's start our training for tonight. Ayan, simulan natin sa syempre 7 reasons why people fail in network marketing or in MLM. So kung ikaw, right now, bago ka sa ganitong industry at nakakaramdam ka ng pagod, puyat, gutom, doing the business, normal po yan. Normal po yan sa simula. So ngayon, pag-uusapan natin ano yung 7 dahilan bakit may mga tao na parehas naman sa industriya natin ang ginagawa pero hindi sila nagiging successful when it comes on doing the business. Ano nga ba yung mga hindrances sa success nila sa negosyong ginagawa natin? Ano yung part na hindi nila nagagawa? Ano yung part na kulang kung bakit merong mga tao na hindi nagiging successful? So this time, aalamin natin paisa-isa ano nga ba yung mga reason na yon. So the same time, aalamin din natin paano natin to maiiwasan. So let's begin. The first reason why people don't succeed in this business ay they don't understand the business. So sa negosyong ginagawa natin, may mga bagay na kailangan alam mo at may mga bagay na kailangan inaaral mo. So bakit hindi ka nagiging successful? Hindi mo kasi inuunawa yung negosyong pinasok mo. Every time I have a new member, lagi kong sinasabi sa kanila, attend tayo ng training, attend tayo ng training, attend tayo ng training. Bakit? Kasi isa sa hindrances ng success mo sa ganitong negosyo ay dahil hindi mo iniintindi or hindi mo inuunawa yung negosyong pinasok mo. Sa ganitong negosyo, you have to know from the history of the business, from the history of the owners of the company itself, kailangan alam mo yung negosyo 360 degrees. Hindi pwedeng sasali ka sa negosyong ginagawa natin, pagkakuha mo ng package ay dadasalan mo lang sa cabinet. Wala pong nagiging successful. Kapag dinadasalan mo lang yung package mo, you have to do the work. You have to do your fair share. So sa negosyong ginagawa natin, ang pinakaunang hindrance bakit hindi ka nagiging successful or may chance na hindi ka maging successful ay una, hindi mo inuunawa yung negosyong pinasok mo. If you don't understand the details of your business, you are going to fail. Sabi na yan ni Jeff Bezos, one of the billionaire, multi-billionaire sa industriya na ginagawa natin. So kung hindi mo daw naiintindihan yung detalye ng negosyong pinasok mo, of course, hindi ka magiging successful. Why? First and foremost, how you gonna share your business if you yourself, you don't understand your business? Eh di ba ang training nga sa ating how to invite sa ating course 2. Sino dito mga naka-attend ng course 2? Ang sabi sa course 2 training natin, if you want to be successful, first and foremost, you have to know your business. You have to give time to understand your business. At the same time, you have to be the product of your own product. Kasi kung hindi mo gagawin yon, paano mo i-share yung negosyo na ginagawa natin? So, and syempre, ayan,
Number 2, ito ang pinakamabilis na training natin. Doesn't give enough time. So palakpakan ninyo yung sarili ninyo for tonight kasi naglalaan kayo ng oras para matuto sa negosyong ginagawa natin. It's already 9:30 p.m. Sa mga part ninyo, dapat gantong oras natutulog na kayo, or kaya ganitong oras nagpapaantok na kayo, nanonood kayo kay Tanggol, pero okay lang ba ngayon binigyan nyo ng panahon na ang pinapanood nyo ay yung bagay na pwedeng magbigay sa inyo ng success pagdating ng panahon, which is yung yung kagandahan ko, ano ba yan, nadudulas ako, yung training natin. So pinapanood nyo yung training natin ngayon instead na nanonood kayo ng Batang Quiapo. So congratulations, kasi kung right now nagbibigay ka ng oras para itanong sa mga mentor mo ano yung negosyong ginagawa natin, paano siya ginagawa, pwedeng maiwasan mo tong part na to, na kaya ka magiging failure ka sa negosyo is because you didn't give time. So dito sa negosyo natin, bigyan mo ng oras. So sabi nila, most of unsuccessful people in MLM industry is because dahil hindi sila nagbibigay ng oras aralin yung negosyong pinasok nila. So ikaw kasi yung Mr. Busy, yung tipong aware ka naman na every 7:30 p.m. dapat nasa Zoom ka na. Every 7 o'clock, dapat nagsa-start ka na maghagilap ng mga tao mo, ng mga leaders mo, ng mga invites mo, ng mga members mo kasi 7 p.m. bukas na yung Zoom. Pero kailangan ka pang i-PM sa GC, i-mention sa GC para lang makapag-attend ng training. Nakakahiya naman dun sa mga board of directors na nagbibigay ng oras, sa mga top performing leaders natin na nagbibigay ng panahon para matuto ka, para turuan ka, para ipag-present ka sa invite mo. Ikaw na busy. Tama? O, hindi ko kayo sinisermonan. Don't get me wrong. Alam ko na may mga panahon na busy tayo. Tama-tama. Pero naniniwala ako na hindi ka kasi busy. Hindi mo lang siya priority. So ngayon magtataka ka bakit wala kang resulta. Hindi mo pina-priority kasi ang tingin mo kay EBC extra income. Tama-tama. Ma'am, si EBC po kasi pinasok ko para lang sa tinatawag na extra income. Kung ang tingin mo kay EBC ay pang extra income lang, ang ibibigay sa iyong resulta ay extra lang din. Pero kung tinitingnan mo si EBC na ito ang magpapayaman sa iyo, ito ang magbibigay ng dahilan para maging successful ka, you will always give time. Tama-tama. Ulitin ko, hindi ka po busy. Hindi mo lang po siya priority. So number 3, ayan, napilitan lang. 'di ba? Yung mga tipong nagchu-tune in lang sa Zoom kasi na PM ni mentor na kailangan yung attendance sa Zoom. Ang ending, nag-tune in lang, hindi nagpa-participate, hindi nagko-cooperate, as in nag-log in lang. Ito pa malupit. Naka-log in ka lang, hindi pa naka-on yung mic mo. Na di sana kahit hindi ka man 100% naka-open ang camera, di sana hindi ka man 100% naka-tune in, naka-in-tuned ka talaga sa training, at least naririnig mo man lang yung magagandang boses ng speaker at trainer. Tama-tama. Kaso, hindi ka na nga naka-open ng camera, hindi ka na nga nagbi-bridging, kasi nga hinanap ka lang ni mentor, kasi nga piniem ka lang na mag-attend ng Zoom. Tama-tama. Kaya hindi nakabukas yung mic mo. So tanong, natuto ka ba? Hindi, nagsayang ka lang ng oras. Tama-tama. Di sana itinulog mo na lang. Tama-tama. So sa mga ganitong tao, yung mga napilitan lang, yung tipong ikaw kung may mga kaibigan ka na, "Ma'am, meron po akong napasali. Meron po sa akin nag-join sa EBC. Friend ko po, kumare ko po, kamag-anak ko po. Sumali lang sila sa negosyong 'to kasi kakilala ka nila, tama? Nahiya silang tumanggi sa'yo or nahiya silang tanggihan ka kasi family friends ka. So ang ending, sumali lang, hindi naman ginagawa yung negosyo. "Ma'am, anong gagawin namin kapag may mga napasali kaming napilitan lang kasi close friend namin, kasi kumare namin, kasi family friends, kasi tita ko na mayaman, kilala sa'min, etc." Simple lang, you move forward, tama? Move on lang.
Maraming nag-aantay dyan sa labas. Maraming tamang tao na nag-aantay lang sa'yo. You focus on you until the world will focus on you. So, sa ngayon, siya mga napilitan lang, from the word itself, napilitan lang sumali, pipilitin mo pa rin ba yan mag-training? Pipilitin mo pa rin ba yan matuto? Napilitan nga lang. Di dalawa kayong nagsayang ng oras sa isa't isa ngayon. Tama-tama, you move on. You move forward. Kasi maraming tao ang handang makinig sa'yo, handang sumabay sa'yo, handang matuto sa'yo, at hindi nakikipangarap lang. Ito yung mga tipo ng tao na, ano pangarap mo? Magsasabi ng napakaraming pangarap. Pangarap pala ni mentor yon. Nakikipangarap lang siya. Napilitan lang kasi siya mag-share. Kasi nga wala siyang ma-share eh. Pero dahil pinilit mo siya mag-attend, napilitan tuloy siya ngayon sumali. Dahil napilitan siyang sumali, napilitan siya mag-attend ng training. Dahil pinilit mo siya mag-attend ng training, ang ending, nag-focus ka sa maling tao. Now, bakit ka nag-fail? Kasi napilitan ka na lang din gawin yung negosyo. Kasi nahiya ka kay mentor, araw-araw ka pini-PM. Tama-tama. So, this is the hindrance of your success. Kapag ikaw ay tipo ng taong napipilitan na lang. Wala ka ng pangarap sa sarili mo, kundi pinipilit mo na lang gawin yung negosyo. At ang mga bagay na pinipilit, masakit. Tama-tama. Tama-tama. Kapag bagay na pinipilit, masakit. Kaya wag mong ipilit. Move on. Move forward. Number 4. O, diba? Mabilis lang tayo. Doesn't like the word no. Sila yung mga tipo ng taong ayaw na re-reject. Bakit di nila ginagawa yung negosyo? Bakit hindi sila nag-i-invite? Simple. Baka kasi ma-reject. Well, welcome to rejection business. Sa negosyong ginagawa natin, this is a rejection business. Sa 100 prospect na pinasulat sa'yo ni mentor, 101 dyan hindi sasali sa'yo. Hala ma'am, sumobra pa. Ganyan talaga. Again, this is a rejection business. So kung ikaw ayaw mong nare-reject, sino dito ayaw ma-reject? Tuturuan ko kayo ng diskarte. Sige nga, mag-comment ka ng ako kung ikaw ayaw mong nare-reject. Sino dito ang ayaw nare-reject? Tuturuan kita ng diskarte para matuto ka paano hindi ma-reject. Pa-comment naman ng ako. Comment ako, ayan, ako your honor. Grabe na yung your honor na yan. Sige, ako, ayan. Damihan pa natin para mag-share tayo ng strategies. Bakit hindi kayo mare-reject or paano kayo hindi mare-reject? Ayan, ang dami na nagtatype. So kung ikaw ayaw mo ma-reject, makinig ka ng mabuti ha. Kung ikaw ayaw mo nasasabihan ng no, kung ikaw ayaw mo ng rejection, ayaw mong napapahiya at tinatanggihan ka, isa lang yung gagawin mo. Alam mo ano yon? Huwag kang mag-invite. Ano gagawin mo? Pakitype ako sa comment section natin. Anong gagawin mo para hindi ka ma-reject? Huwag ka mag-invite. Tama? Mentor, di ako mag-i-invite. So, paano may sasali sa akin? Ayaw mo na reject eh. Tama-tama. Kung ayaw mo ma-reject, huwag ka mag-invite. Simple as that. Tama-tama. Oh, ngayon, gusto mo na ma-reject. Kasi wala ka din mapapasali, wala ka din may invite kapag ayaw mo ng rejection. So sa negosyong ginagawa natin, normal ang nare-reject. Kaya ikaw, kung ikaw ngayon nare-reject ka, good news, you are doing the business right. Tama? So di ko naririnig, pakituruan si Ma'am Lani paano magkakaroon ng boses, sayang yung pag-attend niya kung wala naman din siyang naririnig. Number 5, no more dreams or goals. Ito na yung sinasabi ko. Sabi nila, ito na yung mga tipo ng taong sanay sa tambay naman, kain din. Tama? Kahit tambay, iinom din. Kahit tambay, may umpu ka naman. Tama-tama. So, okay lang walang pangarap. Okay lang walang goal. Pag gising sa umaga, pag mulat ng mata, anong gagawin? O, diba? Kumanta na kayo ng 8-8. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, iunat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, 5 minutes pa. Tama-tama. Ito yung tipo ng taong gumigising na lang sa araw-araw para kumain. Kain, tulog, wala ng pangarap. Kaya maniwala kayo sa hindi, guys.
Kapag yung kausap mo wala ng pangarap, mahahalata mo. Why? They only agree on what you're saying, but they don't give a damn opinion. Hindi na sila nagbibigay ng opinion sa mga bagay na sinishare mo sa kanya, kahit gaano ka pa ka-excited. Kasi yung totoo, wala silang pangarap. They are not even excited to wake up in the morning para gawin yung goals nila. Bakit? They don't have goal in the first place. Yung tipong gigising ka na lang para magpalipas ng buong maghapon. Yung tipong pupunta ka kunyari ng office para magpalipas ng oras. Wala ka naman talang tina-target na activity na pupunta ka ng office kasi kakausapin mo to, ito. Wala! Pupunta ka lang ng opisina para lang magpa-aircon, ma'am. Magpa-aircon kasi mainit. Tama. Tama? So don't get me wrong. Not because I am not saying anything doesn't mean I didn't observe. I don't observe. Sa mga kilala ako, sa mga nakakasama ko, sa mga madalas kong nakakasama dito, at sa mga madalas kong nakikita sa labas man yan or sa loob ng bahay, I observe people. At alam ko kapag ang tao is wala ng growth, wala ng pangarap sa buhay, nakikipangarap na lang sila sa mentor nila na dahil sila yung laging kasama, ang ending, yung pangarap nila is kung ano na lang yung pangarap ni mentor. Kaya gumigising na lang sila sa umaga to survive the day. Para lang masabi na bumangon sila ng ganyang oras. Tama? So if you are acting like this sa panahon ngayon, maniwala ka sa hindi, wala kang mararating sa buhay. Kasi unang-una, ang purpose ng dreams at goal ay para meron kang tina-target. Ang purpose ng dreams at goals ay para meron kang direksyon na tinatahak sa buhay. So kung right now, isa ka din dun sa tao na wala ng pangarap, wala ng goal, don't expect to be successful in this kind of industry kung ikaw wala ka ng goal. Kasi dito sa negosyong ginagawa natin, ang number one na dapat pinaglalaban mo ay yung pangarap mo. So kung ikaw wala ka ng pangarap, wala ka ng goal, wala ka ng ipaglalaban, saan ang gagawin mo? Ulitin ko, babangon ka na lang sa umaga para magpalipas ng oras. Wala ka na talagang tina-target na gagawin, wala ka na talagang achievements na gustong marating, kundi matapos na lang yung araw para makapagpahinga ka na lang ulit sa gabi. So, isa to sa hindrance na kaya may mga taong hindi na nagiging successful sa ganitong negosyo kasi sila mismo wala na silang tina-target. Wala na silang pangarap sa buhay. Number 6, too much pride. So kung ikaw, ngayon, ayan, mentor. Paano naman kasi yung nagte-training ngayon, dropout student? Tama. Ako, doktor ako. Ako, nurse ako. Engineer ako, presidente ako ng Pilipinas, I don't care kung anong posisyon mo sa lipunan, kung ano tinapos mo. Bakit? Kung usapan natin, ano yung sakit ko, ano yung nararamdaman ko at ikaw doktor ka, makikinig ako sa'yo. Kung ang usapan natin tungkol sa mga pagpapatayo ng bahay, makikinig ako sa'yo kung engineer ka. Kung ang usapan natin tungkol sa politika, at may politics background ka, makikinig ako sa'yo. Pero hindi, EBC yung pinag-uusapan natin at sa EBC, yung mga mentor ang nakakaalam. Kahit tapos ka pa, kahit graduate ka pa sa anong kurso, kung ikaw, ma-pride ka, wala kang mararating sa buhay. Ulitin ko, EBC yung pinag-uusapan natin. At sa EBC, kung sino yung mga tao na madalas nasa training, madalas nasa presentation at nag-invite sa'yo, sila yung nakakaalam ng negosyo. We doesn't care kung ano yung tinapos mo kasi wala namang usapan sa tinapos ang ganitong negosyo. Ito, ang MLM, ang network marketing, ang tanging negosyo or ang tanging industriya na pwede magsama-sama ang different walks of life. Ang mga tao with different status in the community. So sila, etong negosyong to, ang nagbibigay ng dahilan para magsama-sama kahit anong estado ka pa sa lipunan. So, bakit hindi ka nagiging successful?
Masyado ka kasing ma-pride. Kasi doktor ka kasi, tinapos mo, mahaba kasi yung pangalan mo, tama? Jacob Oliva, RN, MD, PhD, RIP. Kahaba-haba ng pangalan. Ma'am, bakit may RIP? Diyan naman tayo lahat pupunta. Ang kasunod na karugtong ng pangalan mo, RIP na, wag ka mag-alala. Tama? So, pero bago ka umabot doon, tanggalin mo yung pride na yan. The question is, naiinom ba yung pride na yan? Or kaya nakakain ba yan? Naipapakain ba yan sa pamilya? Hindi. Bubula bibig mo. Sabon yan. Tama. So sabi dito, pride is the greatest sin of all. Bakit? Mas marami pang pinatay na pangarap yan. Kasi kahit gustong-gusto mo abutin yung pangarap mo, mas mataas yung ego mo kaysa sa taong nagpe-present sa'yo. Kasi nga, doktor ka, nurse ka, may tinapos ka, yung nagpe-present sa'yo, undergraduate. Yung nagpe-present sa'yo, empleyado, construction worker. Yung nagpe-present kasi sa'yo, dropout student. Yung nagpe-present sa'yo, high school, elementary lang yung tinapos. Pero ikaw, engineer ka kasi. Abugago ka kasi. Kaya dapat sa'yo nakikinig. No! Ulitin ko, maraming pinatay na pangarap ang masyadong mataas ang pride. Hindi naman nakakain yan. At lalong hindi napapakain sa pamilya yan. Bubula lang bibig mo dyan. Sabon yan eh. Tama. So, anong gagawin mo? Mamaya pag-usapan natin yan. So, ano yung number 7 natin? Number 7, high level of doubt. Napakataas ng duda mo sa sarili mo. Ang malupit nun, hindi lang sarili mo pinagdudahan mo, pati yung kumpanya, pati yung taong nag-present sa'yo. Yung mga presentor natin, mukha lang yan, mukha lang yan, tawag doon, illegal. Pero yung kumpanya natin, legal yan. Tama? So, anong gagawin mo? Punta ka ng office para ma-sustain ng information yung doubt mo. Tama? Pero ang taas kasi ng duda mo eh. Yung tipong, yayaman ba talaga ako dyan? Tama? Kikita ba talaga ako dyan? Mababawi ko ba talaga yung pinuhunan mo? Nakalimutan mo na pagsali mo pa lang kay EBC, may nakuha ka ng produkto, pag binenta mo, more than pa sa ROI yung makukuha mo. Tama. Pero ang taas kasi ng duda mo eh. So the reason bakit hindi ka magiging successful sa negosyong to, kasi puro ka na lang duda. Imaginein mo, nagbebenta ka ng pabango, magtatanong ka pa, mabango ba talaga to? Kamote ka pala eh. Tama? Malamang pabango, hindi naman pabaho yan eh. Tama. Subukan mo para mapatunayan mo. So, ang malupit nun, member ka na, nagduda ka pa. Tama? So, wala kang mararating kung puro ka duda. Aralin mo yung negosyo. Kesa magduda ka, aralin mo yung negosyong pinasok mo. Kasi ang pagdududa, pinapatay yan ng knowledge. Kapag ikaw knowledgeable enough ka na sa negosyo mo, mawawala ang fear and doubt na yan eh. Tama. Nasa NDO yan. Paano mo tatanggalin yung fear and doubt? Which is ano yung unang-unang nakalagay doon. Diba? Palitan mo ng faith factor. Alisin mo yung pagduda. Kaso ikaw, napakataas ng duda bells mo sa katawan. Tama. Member ka na, pinagdudaan mo na nga yung kumpanya, pinagdudaan mo pa, yung nag-present sa'yo. Ang malupit nun, pinagdudaan mo pa yung mismong produkto na nakuha mo. So, if you want to be successful in this kind of industry, tanggalin mo yung kakaduda. Pero kung ayaw mo, sige, magtayo ka ng kumpanya. Ang kumpanya, itatayo mo duda company. So, ang mga mapapasali mo, marami yan. Maraming dudang tao sa labas eh. Tama. So, sa duda company mo, magtayo ka ng duda company, mag-invite ka ng mga taong madalas din nagdududa. So, kapag nag-boom yung kumpanya nyo, magkakaresulta ka. Anong tawag sa resulta mo? Duda result din. The question is, may resulta ka nga ba talaga? Baka pati ikaw hindi maniwala. Bakit? Duda ka eh. Tama. So the question is, magiging successful ka ba sa ganitong kumpanya kung ang ipapairal mo is yung duda? Hindi. Why? Kasi nasa 7 pang-7 nga siya sa reason bakit hindi ka pwedeng maging successful sa ganitong company. So now, tapos na tayo sa 7 reason. Tapos na tayo sa 7 reason bakit nag-fail ka or may mga taong nag-fail sa ganitong negosyo. Pag-usapan naman natin yung 7 reason
bakit ang mga tao nagiging successful sa ganitong kumpanya or sa ganitong industriya. So kung kanina nakinig ka ng 100%, ngayon makinig ka ng 200%. Bakit? Ito na yung 7 dahilan kung bakit ka magiging successful sa ganitong negosyo. First, you understand the business. Ang good news, meron tayong mga trainings provided, video recordings provided, nasa YouTube, nasa website natin mismo, nasa Millionaires Community Group. You have all the means and resources para pag-aralan yung negosyo. Ito, good news, may mentor ka. May mentor ka na anytime pwede mong tapikin para magpaturo ka sa negosyo. Gusto mo ng isa pang good news? Yung mga may-ari natin ng kumpanyang pinasok mo ay hands-on at full-timer sa ganitong negosyo. Tatapikin mo lang sila. Pero guys, hindi kami ang pupunta sa'yo. Hindi kami ang mag-reach out sa'yo para matuto ka. Ikaw ang matutong mag-reach out sa mentor at sa mga may-ari ng kumpanya. Bakit? Kung ikaw gusto mo talagang matuto, ikaw ang gagawa ng paraan para matuto. Tama-tama. Tama-tama. So natutuwa ako sa mga tumatango-tango. Realization kicks in na kaya wala kang pay-in kasi hindi ka na nagpapakita. Paano ka kikita? Hindi ka nagpapakita. Tama-tama. Tapos naghahanap ka ng income. Buti pa Chinese, liit mata, laki kita. Pinoy, laki mata, wala kita kasi hindi nagpapakita. Tama? So paano mo aaralin yung negosyo kung hindi ka mahagilap ng mga mentors mo? You have to have time para pag-aralan yung negosyo. You need to understand the business. Ano yung negosyong pinasok mo? Ano yung kumpanya? Ano yung dropshipping system? Ano yung network marketing? Ano yung MLM? Ano yung background ng mga may-ari? Paano nagsimula yung company? Tama? So ang daming paraan para matuto. All you have to do is to give time para pag-aralan yung negosyong pinasok mo. Understand the business, grow your business the right way. Win again, win more. Anong gagawin mo? You ask. 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 Yan lang ang tanging gagawin mo para maunawaan mo yung negosyo. Always seek knowledge. Huwag kang papayag na sa lumilipas ang buong maghapon, walang nadadagdag na kahit konting impormasyon sa isip mo sa negosyong pinasok mo. Lagi naming sinasabi, know your business 360 degrees. Aralin mo yung negosyo araw-araw. Magbigay ka 1 to 2 hours per day para magkaroon ka ng additional knowledge. Paano ginagawa to? Paano minamarket yan? Paano pinupost to? Paano nagbubukas ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan? Why? This is the number one way for you to be succeed in this kind of industry. Lahat ng mga bagay na alam mo, good for you. Lahat ng mga bagay na di mo alam will be your loss pagdating ng panahon. Ito good news. May mentor ka. Magre-reach out ka lang sa kanya. Ikaw naman mentor, pag nag-message si downline, reply. Kahit ano pa yan, kahit gaano pa yan ka-busy. Alam mo ako, number 1 na nagiging motivation ko, yung sinabi ng isa sa ating top performing leader dito, si Ma'am Jen. Lagi niyang sinasabi, kapag may nangungulit sa'yo, may grupo ka. Kapag wala nang nangungulit sa'yo, patay na bata lahat ng dealers mo. Kaya kung hanggat merong nagre-react sa GC, hanggat merong nagtatanong sa'yo, hanggat merong nangangalabit sa'yo, matuwa ka. Kasi meron isang taong gustong matuto sa negosyong pinasok niya. All you have to do is to guide them. So ikaw naman, mentee, araw-araw kami ni message ni mentor. Araw-araw kang pini-PM. Nasaan ka na ma'am? Nasa Zoom ka na ba? Pumasok ka na ba sa Zoom? May invite ka po ba? I-assist po kita. Ma'am, nakuha niyo na pa ba yung package? May mga tanong po ba kayo? Ikaw naman, sin zone. Matututo ka kaya kapag sininzone mo si mentor? The answer is no. No, no. So you have to reach out. Hindi lang ikaw ang tao ni mentor. Meron silang 100 mahigit na members na lahat yan kumakalabit sa kanila. So kung ikaw hindi ka mag-reach out, ano yun? Aantayin ka?
Ha? Disney princess? Tama? Disney princess, Your Honor. Kailangan pinipm muna ni mentor. Ma'am, attend ka po ng training para mag-training. Power ka. Tama? Kailangan hinahanap ka muna. Napaka-special mo naman. Sa dami ng tao ni mentor, pinipm ka, attend po kayo ng training. Tama. Disney Princess yarn. Dapat dragon ka, leon ka sa ganitong negosyo, and ang leon hindi yan nagpapasapaw. Unang umaatake yan. So, you cooperate with your mentor, you coordinate for you to understand the business. Ang problema kasi sa'yo, binibigay na sa'yo lahat, hindi mo pa rin inuunawa. So ano yung mga bagay na kailangan mo matutunan para maunawaan mo yung negosyong pinasok mo? Ibigay ko na sa'yo, nakakaya naman sa'yo, di ba? So number 1, know and study the company background and owners. Saan nagsimula si EBC? Baka pati yung pangalan ng kumpanya hindi mo alam. Sige nga, gusto ko malaman sino dito nakakaalam. Ang ibig sabihin ng EBC? Sige nga, ano ang ibig sabihin ng EBC? Patype ako sa comment section. Mag-aantay ako ng mga comments nyo. We have 25 participants. Alisin mo yung dalawang account ko. We have 23 participants. Ala, yung iba, Empoweres. Mali na agad. Business community. Mali. Empowered business community. Sige, tingnan natin kung sino yung mga nakakaalam. O yung iba, copy-paste. Diba? So, hindi talaga alam. Dahil may nauna, nangopya. Tawa-tawa kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Ang gaganda ng ngiti ninyo. Ano, copy-paste? Copy-paste naman. Mas madali mangopya. Paano ko nalaman na copy-paste? Pare-parehas na ng pagkakatype. Pare-parehas na ng pagkakasulat. Yung letter E lang yung malaki. Ano? So, copy-paste na lang kasi hindi marunong, kasi hindi alam. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. If you really want to be successful, you have to know your business 360 degrees. At part ng pag-aaral nyo sa negosyo ay alamin ninyo yung company background at yung mga may-ari. Sige nga, review tayo. Okay lang? O yung isa, MP, Business Community. O iba na yon. Mukhang alak na yon. Tama? So, baka may iba pa dyan. Diba? So, let's start. Sige nga, alamin natin kung sino dito yung nakakaalam sa mga background ng ating may-ari. Titingnan natin sino dito ang nakakaalam sa background ng may-ari. Sino? Sa mga may-ari natin. Sige, sumagot kayo sa comment section. Tutuktukan ko kayo. Titingnan natin kung may idea kayo sa mga paulit-ulit na pagpapakilala sa mga board of directors, sa mga mentors. Titingnan ko kung kabisado mo yung mentor mo. Sino dito sa board of directors natin? Ala, diba? Yung iba nakaabang kung sino yung una magta-type, gagayahin kasi. Sino sa mga board of directors natin ang construction worker? Sino sa board of directors natin ang dating construction worker? Sa mga mentors, ayan. Ayan, mali na agad yung unang sumagot. Sa akin mo pa piniem. Mali. Sir Grex, construction worker ka po ba? Ayan na, nagkakaalaman na kung sinong nakakakilala sa board of directors natin. Sino ang pinakabata? Ang pinakabata sa board of directors. Sino ang pinakabata sa board of directors natin? Sige nga, sino ang pinakabata sa ating board of directors? Sige, sino ang pinakabata? Oh, mali agad. Mali yung mga sagot. Yan ang nga ba sinasabi ko? Yan ang sinasabi ko. Hindi porke bata akong nagsimula, ako na yung pinakabata na may-ari ng kumpanya. Sige, hula pa. Si Pres daw. Di ko alam. Si Pres daw yung pinakabata sa kumpanya. Ayan na, merong isang tumama. Si Sir Arnie. O, 'di ba? Yung iba lahat na ni roll call. Tama? Yung iba nilista na lahat kung sino.
So, kahit sino ilista mo yung una, mali pa rin, mali pa din, 'di ba? So, alam ko namang ako yung pinakamaganda. Pasensya na, Ma'am Sara. Ako yung speaker, eh. So, alam ko naman na ako yung pinakamaganda, pero hindi po ako yung pinakabata, FYI. So, ang pinaka-youngest board of directors ni EBC ay si Sir John Melvin Lugto. Lamang po ako ng 2 paligo sa kanya. Lamang po ako ng 2 paligo kay Sir M. Kaya si Sir M po ang ating youngest board of director. Ahead po ako sa kanya ng 2 taon, I guess. So, siya po ang youngest. How I wish I am the youngest. Pero hindi talaga eh. Tama? So, sino sa ating board of directors ang undergraduate or elementary level? Sige nga, sino sa ating board of directors ang elementary level pero ilang taon ng negosyante? Sige nga, sino sa ating board of directors, yung iba nag-iisip, ang malupit nun, yung mga kasama sa bahay nag-iisip kung sino yon, yung totoo, hindi kilala yung mentors nyo? Tama? Oy, hindi ako! FYI, college level ako. Kukutusan ko kayo eh. Nagpapachamba kayo eh. Tinatawag nyo lahat ng directors eh. Mali eh. So, ang ating elementary level, pero ilang taon ng negosyante, bata pa lang nagnenegosyo na at the very young age, teenager pa lang nagnenegosyo na, ay walang iba kundi ang ating VP for Marketing na si Ma'am Sarah Jane Calaton. O mali, Rolando Espino may sumagot pa. 'Di ba? So, sino dito ang ilang taong OFW at empleyado? Sige nga, sino dito ang dating OFW sa board of the... Tingnan mo, hindi po nag-a-abroad po si Sir Grex pero hindi para mag-work. Nag-a-abroad po yan kundi para mag-travel. Tama? So, yan. Tama, may tumama. Sa wakas, ang malupit nun, yung mismong nagpapakilala, mali pa. Tama. Tiniti-up mo na, hindi mo pa rin makuha kung sino yon. So, you see, you have a lot to know. You have a lot to catch up with our board of directors. Gusto mo ba ng tip? Sino dito gusto ng tip para maging successful sa buhay? Sige. Sino dito ang gusto ng tip? Ang sabi ni Jack Ma, date successful individual at least once a week. You date successful individual once a week. Good news. Yung mga board of directors natin, Starbucks lang, okay na. Tama? If you really want to know the background, the experience of our board of directors, isang Starbucks lang, nandyan lang kapitbahay lang ng office. Dadalin mo lang sila doon para makausap, para makadate, para malaman mo yung life story nila. Why? Because our board of directors success story can be your survival kit in this kind of business. All you have to do is to date them para ikaw matuto ka. Ma'am, hindi ko pa po afford yung Starbucks, pero afford mo mag-office. Tama. Afford mo ba mag-office? Kami pa magpapakain sa'yo, pumunta ka ng opisina, makausap ka lang namin. Because if you really want to know kung ano yung background ng kumpanya at ng mga may-ari nito, sino yung mga gwapo at magagandang pinapakilala sa presentation, mag-office ka. Kasi nasa office lahat ng impormasyong kailangan mo. Tama. So, the same time, study your EBC kit. Pag-aralan mo yung package na makukuha mo. Tama? Hindi ko sinasabing pag na-receive mo yung perfume, kukuha ka ng microscope, titingnan mo ilan ang ano nito, ganito, ganyan. So you just have to know ilang percent ng oil-based ang 85 ml natin, ilang percent ng oil-based ang 50 ml natin, ilang percent ng
pagiging oil-based ang 100 ml natin, yung 60 ml natin, or baka ngayon, hindi mo pa alam na may 60 ml, may 50 ml, may 100 ml. Ang alam mo lang, inspired perfume, 85 ml. Tama? So you study your business kit, mga kapatid. Hindi po yan pagka-receive, dinadasalan. Walang yumaman. Kapag itinatabi mo lang yung package mo. Tama? Alam mo ba na yung sabon natin, binubuksan mo pa lang, pumuputi ka na? Alam mo ba yun? Ha? Alam mo ba na yung sabon natin, binubuksan mo pa lang, pumuputi ka na? O ako na magsabi, hindi mo alam. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa nakahawak ng sabon natin. Hindi ka bumibili. Tama, tama. Tama, tama. Baka ngayon, may tinda kang sabon, ang ginagamit mo pa rin, Safeguard. Na hanggang ngayon, hindi malaman kung saan napunta yung 0.1%. Bakit 99.9 lang yung naaalis na germs? Nasaan yung 0.1? Tama? Ang tagal mo nang gumagamit ng Safeguard. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam nasan yung 0.1, anong nangyari doon, bakit hindi natatanggal yung 0.1 na germs, bakit 99.9 lang. Tama, tama. Pero, si EBC Kojic Arbutin Soap natin, na pwede mong ikayaman every time may bumibili sa'yo at every time, di ba ang sabi, turuan mo lang yung mga member mo maligo, magsabon, magpabango. Pwede kang kumita. Tama? Hanggang ngayon, baka hindi mo pa naipahid man lang sa katawan mo yung EBC soap. Tama, tama. Anong gamit mo? Rosmar. Tama? So, kung hanggang ngayon, yan pa rin yung gamit mo, paktay ka diha. Alamin mo, yung negosyong pinasok mo, ano yung laman ng package mo, ano yung mga bagay na binibenta natin sa shop. Letter B, study your marketing tools. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa alam na may mga marketing materials kang pwedeng ipang-post sa ating EBC website. All you have to do is to open your website account, ebcdropshipping.com, login mo, username and password. Hanapin mo yung menu button, lalabas doon yung mga option. May makikita ka doon marketing tools, i-click mo lang. Lalabas doon yung pang daily posting, lalabas doon yung mga beginners tutorial, lalabas doon yung mga testimonial, lalabas doon yung mga reviews, lalabas doon yung mga guides, yung mga trainings na pwede mong maging basis ng knowledge. Maging dahilan para matuto ka sa negosyong to. Check the products na dumarating sa'yo. Hindi pwedeng tira bahala ka sa negosyong pinasok mo. Again, if you don't know your business, there's always 100% that you're going to fail. If you know your business 100%, there is 90% chance that you will going to succeed. Ano yung 10%? Action. Yung 10% is action kung ikaw is ginagawa mo ba yung part mo sa negosyo. And syempre, ayan, ano pa? Tip number 2, get a copy of the presentation and study it. Good news, andito na makikita ninyo, kompleto na, ang gaganda, ang gagwapo, thumbnail pa lang, pay in na. Tama? So nandiyan na lahat ng important files na pwede mong aralin, pwede mong kunin, i-download mo lang. Kaso sabi mo wala kang data. Punta kang office, may wifi doon. 5G pa. Tama? So kung gusto mong maging successful, always find a way para matuto ka. You get a copy of the presentation, ito EBC full presentation. Pag kinlik mo tong natin, itong EBC important files, nandyan yung mga slide ng presentation and training. Tapos i-click mo tong dealer's guide, lalabas yung full presentations recording. Gagawin mo habang piniplay mo, yung slide na dinownload mo, ipi-play mo din kasabay yung recording para nasusundan mo saan nga ba sinasabi to, saan nga ba ipapasok, anong ways of earning nga ba sinasabi to, ito. Imposibleng hindi ka matuto. Ang gagawin mo lang is gagawin mo yung part mo para matuto. Ma'am, hindi po kasi ako magaling kumausap ng tao. Sino ba ang nag-start ng magaling? A master was once a disaster.
Even us, mga utal-utal kami before, mga kalimot kami before. The reason why bakit kami gumaling, hindi kasi kami tumigil. Hindi kami tumigil matuto. Hindi kami tumigil makinig. Feedback are the breakfast of the champion. Kaya kami, bugbog kami sa feedback before. Paano kami mag-improve? Hanggang sa patuloy, inaral. Sabi nga ni Ma'am Jen kanina nung nagpakilala sa akin, di ba? Katulad ninyo, nag-attend lang din ako ng training. You don't miss a meal, 'di ba? Di baling wag kang kumain. Basta't wag ka mag-miss ng presentation at training. Kasi hanggat hindi mo pa yan kayang ibuga, hindi mo pa alam yan, narinig mo lang yan. So kung ikaw gusto mong matuto talaga, maglaan ka ng time, mag-alat ka ng time para aralin yung presentation and training natin. You have all the means, you have all the resources, meron tayong slide, meron tayong pre-recorded video presentation, aaralin mo lang. Ikaw na lang yung kulang. Ano naman kung hindi ka magaling? Ang kailangan mo lang naman magsimula eh. Tama? I-video mo yung sarili mo, nagpe-present. O kung ayaw mo mag-effort na nag-video ka, humarap ka sa salamin. Presentan mo yung sarili mo. Napapayin mo yung sarili mo, ang lupit mo. Kasi sarili mo na yun, napapayin mo pa. Tama? So all you have to do is to continue to study it, study. So, bakit hindi ka marunong? Baka kasi kapag nag-tune in ka sa Zoom, kunyari lang nakabukas yung audio mo, di ka naman nakikinig. Tama? Baka kasi kapag naka-tune in ka sa Zoom, natutulog ka na. Tama. Baka naman kasi every time may presentation kayo ni mentor, nagsi-cellphone ka instead na nakikinig ka. Paano nga ba sinasabi ni mentor yung mga ganyang presentation? Tama? So again, if you want to be successful in this kind of industry, learn your business, learn the industry 360 degrees. Good news! Sa isang taon, may 365 days tayo. 360 degrees lang kailangan mo aralin. So may 5 days ka pa para mag-rest. Tama? Pero grabe naman yun, isang taon, inaaral mo lang yung negosyo. If you want to be successful in this kind of industry, magbigay ka ng panahon para matutunan mo yung negosyo. Ulitin ko, we have all the means, we have all the resources, andyan yung mentor mo, andyan yung mga may-ari ng kumpanya, andyan yung opisina, meron kang website, meron kang YouTube, meron kang Millionaires Group, meron kang sandamakmak na GC na pwedeng pagtanungan. All you have to do is ask. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo para matuto? Yon, ask your honor. Baka mamaya pag tinanong ka, kailan mo uling binuksan yung EBC account mo, ang sasagot mo sa akin, hindi ko na po maalala, your honor. Tama? Tuktukan kaya kita. Andyan lang yan, oh. Isang type lang yan. Gagawin mo na lang. And of course, tip number 3, listen to EBPs. Talaga yan. Listen to EBPs of different speaker. Meron tayong iba't ibang klase ng speaker. Bata, senior, tama? So all you have to do is to give time para matuto. Mag-attend ka kasi maniwala ka sa hindi. Meron at merong ibang spiel ka na maririnig. Meron at merong ibang presenter ka na mapapakinggan na saswak sa'yo. Hindi yung presentation ni Press is katulad ng bugahan mo. Kung ikaw hindi ka ganun ka-strong personality katulad ni Press, hindi mo masusundan yung presentation na binabanat ni Press. Baka mamaya katulad ka ni Sir Jacob na medyo jolly yung presentation. So pakinggan mo paano mag-present si Sir Jacob. Kasi si Sir Jacob baka mamaya kasing vibration mo siya pagdating sa pagpe-present. Baka naman mamaya, ikaw naman yung medyo moderate type of presenter.
Pakinggan mo si Sir M, pakinggan mo si Sir Rolando, baka mamaya parehas kayo ng way of presentation. So gusto mo, sino dito gusto ako yung marinig mag-present? Sana wala. Papasubo ata ako. Mali yung tanong, mali, 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 mali. Mali, 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 mali. So sino dito gusto makarinig ng babaeng presenter? Sige nga, sino dito ang gusto makarinig ng babaeng presenter? Tawa-tawa kayo dyan. Ayan, so kung ikaw gusto mo makarinig ng babaeng presenter, ako din, gusto ko din makarinig. So sino kaya? Sino kaya yung mga magvo-volunteer para mapakinggan natin kung paano mag-present ang isang independent strong woman? 'Di ba? Sino kaya dito ang magbibigay ng time para aralin yung presentation? Baka kasi mamaya kasing vibration mo siya pagdating sa pagpe-present. I'm not gonna promise, pero bago matapos ang May, mapapakinggan niyo ako mag-present. Okay? Kaya sa mga ano diyan, sa mga nag-aabang sa magandang presenter, mamamasuko talaga ako. Sa mga nag-aabang diyan sa magandang presenter, mag-abang lang kayo. Tama? So pagbibigyan ko kayo na ako yung magpe-present. So sige, para at least mapakinggan nyo paano tayo mag-present. So, all you have to do is to listen to different type of speaker. Kasi dun nyo malalaman ano yung tempo ng presentation mo, ano yung part ng presentation na gusto mo lang i-adapt, ano yung part na hindi, ano yung personality mo when it comes on public speaking. Malalaman mo yan kapag may iba't ibang presenter ka na naririnig. Yung spill ni Sir Jacob sa uni-level, mas madaling kabisaduhin kaysa sa spill ni ganito. Yung spill ni Press pagdating sa direct referral, mas magandang sabihin kaysa sa spill ni ganito. In that way, lagi mong tandaan, whatever you know is your gain. Whatever you don't know is your loss. So kung lahat ng alam ng speaker ay alam mo, napakalupit mo. Baka hindi pa bumubuka yung bibig mo, pay in na yung kausap mo. Grabe, ganun kalupit, no? Wala ka pang nasasabi, pay in na. Pero kidding aside, you have to learn and continuously learning. Makinig ka ng makinig, lalo na kapag bago ka. Hanggat hindi mo pa kayang gawin, makinig at makinig ka lang muna. Darating yung panahon, maniniwala ka rin sa sarili mo kahit hindi mo pa kaya hanggang sa makaya mo na. Bakit? Because you give time to learn. Gano'n naman talaga eh. Bago ka makapag-multiply, makapag-execute, kailangan mo munang makinig ng makinig ng makinig. Number 2, find time to attend MWF or TTHS Zoom, EBP and training. So ang maganda lang nun, dito sa negosyong ginagawa natin, ulitin ko, itong negosyong ginagawa natin, everyday may presentation. Everyday may training. At everyday, iba-iba yung speaker, iba-iba yung training, iba-iba yung mapapakinggan mo. So, kumbaga, dito sa negosyo natin, sabi kasi, you will never find time for anything. If you want time, you must make it. Good news, you cannot make time. You cannot manage your time. 24 hours is fixed. Every day. Wala sino dito alien. Ako kasi tao ako. Alam ko tao ako, I have 24 hours every day. So ikaw, alien ka? 26 hours ka? 25? 23 and a half? Hindi naman eh. Lahat tayo 24 hours eh. So you can never manage your time kasi hindi mo naman ma-manage yan. 24 hours is fixed. 24 hours is 24 hours. All you have to do is to manage your activities. Tama? You manage your activities, hindi ka naman sinabihan 24 hours gawin mo si EBC. Ang sinabi lang namin, sa isang linggo, magbigay ka ng at least 2 oras araw-araw para magawa yung negosyo. Babawasan mo lang yung panonood ng Batang Quiapo. Babawasan mo lang yung panonood ng Abot Kamay na Pangarap. Kasi buti pa si Annalyn, 'di ba? Si Annalyn Tanyag, abot kamay na yung pangarap. Ikaw, tamo, abot kamay na yung puyat. Tama. So you manage your activities.
You manage your activities, yung mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay na pinaglalaanan mo ng oras. If you can't find time, you make time. Kasi ma'am, paano po yun? Busy talaga ako. Ulitin ko, hindi ka busy, hindi mo lang to priority. Tama? Number 3, love the business. The reason why people don't succeed because they hate this kind of industry. Ayaw ko po kasi ng networking. Sino dito ayaw ng networking? Eh di don't. Tama? Ayaw mo sa networking? Eh di wag. Why? You can never be the person that you hate. You can never get the things that you hate. Tama. You can never achieve the things that you hate. So if you don't love this industry and you don't love this business, you can never have the success of this business. Ulitin ko, bakit? Because you can never get the things that you hate. Galit ka sa drug lord. Gusto mo ba maging drug lord? Di ba hindi? O galit ka sa mayayaman. Paano ka yayaman? Eh galit ka sa mayayaman eh. Tama. Kaya ayaw mo sa negosyong to kasi yung negosyong to 95% ang pinayaman around the globe. Pero ayaw mo sa negosyong to. So you have to love the business. If you want to be successful, you have to love what you are doing. Tama? Sabi nga sa amin noon, sabi sa amin ng mga mentor namin noon, pakasalan mo yung negosyong pinasok mo. Bakit? Sige, tanungin niyo ako bakit. Ma'am, bakit po nasasabi na dapat pakasalan ko yung negosyong pinasok ko? Sige nga, bakit mo sinasabing dapat pakasalan mo yung negosyong to? Tanungin niyo ako bakit? Simple lang. Kapag kasal ka na, hindi yan, di ba, anong sabi ng matatanda? Hindi yan katulad ng mainit na kanin na pag napaso ka, iluluwa mo, ibabalik mo. Tama. Kapag mahal mo, pinaglalaban mo? Pinaglalaban mo, no? Against all odds, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death mag-isa mo, dadamay mo pa ako. Tama. Tama? Sino dito yung kinasal? Jacob, tinatanggap mo ba si Ryan bilang iyong katuwang sa buhay? Anong sasabihin mo? I'll try. Wala namang ganun eh. Tama? Ano lang sinasagot mo? I do, di ba? I do lang, I do. Hindi mo sinasabihan ng I'll try. When it's convenient, I'll try, Father. Walang ganon. Ang sabi mo, I'll do whatever it takes that is right. Mahal mo eh. Kapag mahal mo, gumagawa ka ng paraan. Kapag, di ba? Ang sabi sa amin, eto nakakatawa to. Sabi sa amin ng stepfather namin before, every time nagpapaalam kami sa nanay ko na meron kaming group project, pero pinagdududahan kami ng nanay ko na pupunta kami sa mga classmate namin para sa group project. Lagi kami sinasabihan, sus, gusto nyo lang makita yung mga crush nyo sa school eh. Ang sasabihin sa amin ng stepfather ko, pagbigyan mo na. Yan namang mga batang yan, makita lang ang kilay, masaya na. Dapat ganun ka rin sa negosyo mo. Makita mo lang yung logo, tuwan-tuwa ka. Tama? Pag nakikita mo yung perfume, hindi mo pa ini-spray, excited ka na dapat. Ulitin ko, kapag mahal mo, lahat gagawin mo. Kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Kapag mahal mo, hindi mo pagpapalit. Tama. The question is, mahal mo ba yung negosyo na pinasok mo? Sige nga. Kung hindi pa, pag-aralan mong mahalin. Napag-aaralan naman magmahal eh. Buhay na buhay kayo pag pagmamalang usapan, kaganda ng ngiti nyo. Tama? Masyado kayo na paghahalitaan. So, kung mahal mo, ipaglaban mo. Diba? Pag nasa katwiran. Charot. Paglaban mo, Your Honor. Diba? So, kapag mahal mo, ipaglalaban mo no matter what happen. You are the walking billboard of the company. And you can never share if you don't love. Paano mo masasabing sharing is caring? 'Di ba? Kung yung sinishare mo hindi mo naman mahal. Tama. Eh ma'am, hindi ko po kasi sinishare pag mahal ka. Tama?
Ayoko kasi ng kahati, kamote ka, negosyo pinag-uusapan natin, buhay na buhay kayo. Tama, tama. So, you love the business and ano ba yan, nabubulol tuloy ako. You love your business and you learn to love the people behind your business. Sabi sa amin ng mentor namin, love your business, love your mentor, but don't make love with them. Baka may bata. Wag na nga. Tama? Pero kidding aside, 'di ba? Kapag mahal mo, ipaglaban mo. At maniwala ka sa hindi. Kapag natutunan mong mahalin yung negosyo, alam mo ba nung nagsisimula kami sa negosyo, sa mga nakasama namin sa past companies, kilala nyo kami. Kapag yung kumpanya natin, niyuyurakan, tinatapakan, bago tayo umalis sa kausap natin, basag na basag yung kausap natin. Tama, tama. Tama, tama. Bakit? Mahal kasi di ba? Mahal namin yung kumpanya. Kaya pinaglalaban namin. Kahit sino makausap namin, kaya namin ipagtanggol yung kumpanyang pinasok namin. Hindi lang kami minahal. Pabalik. Tama, tama. But then again, ulitin ko, kapag mahal mo yung ginagawa mo, lahat ibibigay nito sa'yo. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, mamahalin ka din ng bagay na ginagawa mo. Magulat ka na lang, everything you want to achieve, every goal you set your mind to, binabagsak na sa harapan mo. Bahay, lupa, negosyo, different ventures, cars, millions nasa harapan mo na. Why? Because you give them the sacrifice when you are starting your business. Mahal mo kasi. Pag mahal mo, magsasakripisyo ka even though you are working behind the scene. Tama, tama. Tama, tama. Sino nakaka-relate? Oy, negosyo pinag-uusapan natin, ha? Love your business. Hindi love your loved ones. Baka mamaya ibang pagmamahal na, kaya puro kayo tama-tama kasi iba na yung naiisip ninyo. So kidding aside, kapag mahal mo yung negosyo, lahat gagawin mo para sa negosyo. Para gawin din ng negosyo yung pagmamahal at ibalik sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Number 4, accept the reality that there is always a rejection. Dapat, kapag nagsisimula ka dito sa negosyong to, lagi itong nababanggit. Anong sabi? Success is for the strong. Sige nga, dugtungan nyo. Sige, dugtungan nyo, isigaw nyo. Success is for the strong. Ayan na. Heart. Kapag mahinang nilalang ka, hindi ibibigay sa'yo yung success. Dito sa negosyong to, kahit iniiyakan mo na, kahit quit ka na, gigisingin ka pa rin sa umaga. A networker's heart will always be a networker. That was proven and tested. There are several times that I want to quit. There are several moments na gusto ko nang kalimutan mangarap dahil sa MLM. There are several instances na ayaw ko nang bumangon kasi ayoko nang gawin yung negosyo. Why? Tao lang din naman ako eh. Hindi naman ako robot, napapagod, napupuyat, gusto mag-quit. Yes! Naranasan namin yan. Pero, pagkagising mo, hahanapin pa rin ng katawan mo yung flyering, yung stickering, hahanapin pa rin ng katawan mo yung pagbubuga ng motivation, hahanapin pa rin ng katawan mo yung pagko-coaching. At bakit kami, kapag may nakakausap, parang baliwala sa amin yung oras lumilipas, bumubuga lang kami ng bumubuga. Why? Kasi rejection proof na kami. Kasi kami, masaya kami sa ginagawa namin. Na kahit anong rejection pa ang iharap mo sa amin, sasabihan lang kami, di don't. Ayaw mo? Di don't. Tama? Kasi kapag natuto kang mag-accept ng rejection, kahit ilan pa ang makasalubong mo sa labas, ipapagpag mo lang yan eh. Shrug it off. 'Di ba? Na-reject unang-una,
hindi naman ikaw yung nireject nila eh. Ang tandaan mo, every time nare-reject ka or every time ayaw nila sa negosyo, ayaw nila sa ino-offer mo, hindi naman ikaw yung nire-reject nila. Yung opportunity na ino-offer mo, hindi yung pagkatao mo. Ang problema kasi sa'yo, pinipersonal mo, nireject ka lang, pinopersonal mo na. Anong sabi ni Pre? Sino ba naman ang tao na gusto araw-araw nare-reject? Sino ba naman ang tao na gusto araw-araw nasasaktan? Walang ganun. Pero if you learn to accept rejection, na which is bata ka pa lang, 'di ba? Oras-oras, araw-araw ka na nare-reject. 'Di ba? Mommy milk, even my daughter, Queen. Every time may hinihingi siya ngayon bugbog na siya ng rejection. Pero wala, iiyak ka lang, tas okay na ulit. Tama? Ganun din. Anong nagbago? Lumaki ka lang. Pero dapat yung puso mo, ganun pa rin. You learn to accept rejection. Kasi according sa studies, 8 beses ka nare-reject sa isang araw nung bata ka. 10 beses mahigit ka nare-reject sa isang araw nung bata ka pa. You want milk? No, anak. You eat your food. No milk. Tama? Ayaw mo matulog? No, anak. It's time for you to sleep. O, di ba? Nare-reject ka naman before eh. Anong kaibahan? Porque nagkaisip ka, ayaw mo na sa rejection. Tama. So, matuto ka maging rejection proof. Kasi kapag natutunan mo yan, mas matututo kang ma-appreciate yung yes. Sabi nga, you have to know how to accept rejection and reject acceptance. Dapat alam mo na hindi habang buhay, puro rejection. Pero pag dumating yung point na puro na lang din acceptance, matuto ka na rin mag-reject. Why? Being grateful doesn't mean always yes. Meron talagang magno-no at magno-no at magno-no sa paligid mo. It is not rejection itself that people fear. It is the possible consequences of the rejection. Preparing to accept those consequences and viewing rejection as a learning experience that will bring you closer to success will not only help you conquer the fear of rejection, but help you to appreciate the rejection itself. Nakuha? Kung ikaw, marunong ka tumanggap ng rejection, darating yung panahon, hindi na yung consequence ng rejection ang kakatakutan mo, kundi mas matututo ka ng mag-appreciate na in life, there's always a rejection. Sabi nga nitong napakagandang mentor natin. Kilala nyo ba to? Kilala nyo yung napakagandang mentor na yan? Buhat na buhat eh. No? Sabi dito, every rejection will lead you to a better destination. You are not rejected. You are redirected. Hindi sa lahat ng pagkakataon, porke tinanggihan ka, is rejection na. Sometimes you are redirected. Kaya baka hindi yan nag-pay in sa'yo sa EBC kasi hindi pa yan tamang tao na makakasama mo. Riniredirect ka lang dun sa mga tamang tao. Kaya hindi yan nag-pay in sa'yo sa EBC, hindi yan nag-reseller kasi baka reklamador yan. Ayaw lang ni Lord mapahamak ka. Tama? Ayaw ni Lord, araw-araw kang nai-stress sa halagang 999. Kaya ayaw ni Lord, umpisa pa lang, ang dami niya ng concern, ang dami niya ng complaint, baka kasi ayaw ni Lord na siya yung makasama mo kasi baka araw-araw technical yung pinag-uusapan ninyo. Tama. So you have to accept that not every rejection there's a consequence. Minsan, redirection yan. Redirection yan sa tamang tao. Redirection yan sa tamang pagkakataon. Redirection lang yan sa tamang situation na dapat nandun ka. Tama. So, bakit hindi ka kinasal sa ex mo? Kasi kung kinasal ka sa ex mo, di sana wala ka sa tamang tao. Tama. So, ganun din sa negosyo. Hahanapin mo lang yung tamang tao para sa'yo. Na kaya hindi lahat sasali sa'yo kasi hindi lahat tamang tao para sa'yo.
Tama-tama. Meron at meron at merong tamang tao na magpapayaman sa'yo. Meron at merong tamang tao na sasabay sa negosyong ginagawa mo. You only need to find your people. Kapag nahanap mo yan, papasalamatan mo na si Lord. Kasi niredirect ka ni Lord sa tamang tao na kaya pala at lagi mong tandaan na bawat rejection may learning. There's always a learning process in rejection. Kung ang magsisink in sa'yo is yung lesson at hindi yung emotion. Kasi kapag ang nagsink in sa'yo yung emotion, walang lesson na matututunan. Pero kapag ang nagsink in sa'yo yung lesson, maniwala ka sa hindi, yung mga susunod na makakausap mo is tamang tao na. Kasi bakit? Baka tamang tao ka na rin kasi. Kaya ngayon, nare-reject ka kasi baka hindi ka pa tamang tao. Pero maniwala ka sa hindi. All successful people ay dumaan sa proseso ng rejection. Tama-tama. Kilala nyo si KFC? Si KFC, Kikiam Fishball Calamares. Charot lang. Si KFC, ilang beses ni-reject ang formula niya ng manok. Pero ngayon, sikat na sikat. Kahit saan ka tumingin, kahit saan ka lumingon, may KFC. Pero ilang beses niya prinopost sa malalaking restaurant yung formula niya ng manok, hindi tinatanggap. So, ikaw, kung isa, 2 beses ka nare-reject, kulang pa yan. Araw-araw, maghanap ka ng 10 rejection. Tapos kapag nag-yes, bakit nag-yes? No yung hinahanap ko. Tama? So doon mo marirealize na darating yung panahon na i-immune ka na sa no. Bakit? Araw-araw mong ginagawa, araw-araw mong hinahanap. At ang bagay na lagi mong hinahanap-hanap, yun yung nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Hanggang sa dumating yung punto na nakalimutan mo na. Tama? Hindi mo na dama. Tama-tama. Kasi, manhid ka. Manhid ka na kasi sa rejection. Tama? Pusong bato ka na sa rejection kasi sinanay mo na yung sarili mo eh. So, ganun din sa negosyong ginagawa natin. Hayaan mong masaktan ka, damhin mo yung rejection hanggang sa magulat ka na lang. Hindi na masyakit. Tama? Hindi na siya masyakit every time na i-encounter mo kasi rejection proof ka na. So, the same time, number 5, malapit na tayong matapos. Goal-oriented. To succeed, we must first believe that we can. Sa negosyong ginagawa natin, bakit ka pinapagawa ng dream board? Hindi para ka maging kalokohan or display lang yan. Dito sa negosyong ginagawa natin, pagsali mo, meron tayong checklist. Kung hindi mo pa rin alam yon, tanungin mo sa mentor mo, ano yung basic checklist na dapat ginugol mo para kumita ka dito sa negosyong ginagawa natin, dito sa negosyong pinasok natin. Pagkatapos mo ng 10 checklist na yon, meron kang susunod na gagawin. Meron kang CGCD. Tama ba? CDCG. 100 days. 100 goals. Tama? 100 goals in 100 days. CGCD. So, na checklist. Saan yan makukuha? Itanong mo sa mentor mo. Meron yan sa ating marketing tools, naka-upload, ida-download mo lang, ipapaprint mo lang. Kung gusto mo ng printed na, pumunta ka ng opisina, meron doon, sandamakmak. Ano yung mga pangarap mo? Ano yung tina-target mo? Anong level ka na sa R2M? Ano yung 100 goals mo in 100 days? Ano yung short-term goals mo? Ano yung long-term? Ano yung mid-term? Ano yung lifetime goal mo? Baka hanggang ngayon wala ka pang listahan kahit yung bucket list mo. Hindi yung bucket list na bakit niya ako iniwan, bakit niya ako pinagpalit, bakit niya ako sinaktan. Hindi yun Bucket list, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo para masabing goal-oriented ka. At yung pangarap, inaabot yan, hindi yan pinapakiusap. So kung ikaw, goal-oriented ka na nila lang,
Kung ikaw, may pangarap ka na tao, hindi ka na dapat hinahanap tuwing may training at Zoom presentation. Bakit? May pangarap ka eh. Your present situation is enough motivation for you to hustle and grind every day. Tama? Wala kang pambayad ng bills. Wala kang pagbigay sa nanay mo. Wala ka pang abot sa baon ng anak mo. Grind. Hustle. Every day. Goal yan eh. Hindi pwedeng ilang taon na tayo sa negosyo, surviving pa rin. Dapat ang goal na, thriving na, hindi na surviving. Tama. Hindi pwedeng hanggang ngayon, isang kahig, isang tuka. May pay-in, wala. Lulubog, lilitaw. Kasi kung hanggang ngayon, ganun pa rin ang mindset mo, congratulations! Habang buhay ka nang nandyan. Kung gusto mo maging successful sa buhay, dapat may tina-target ka. Alam mo ba ako, lagi kong sinasabi sa sarili ko, anong gumigising sa akin sa umaga? Anong sabi ng Nescafe? Para kanino ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Sabi nung iba, pwede bang bumangon na lang? Wala nang tanong. Tama. Kaya ka walang resulta. Tama? Kasi, kailan mo huling tinanong yung sarili mo kung para kanino ka bumabangon? Ang sasagot mo, di ko na maalala, Your Honor. Tama. Baka hanggang ngayon, hindi mo tinatanong yung sarili mo, bakit mabagal yung resulta ko? Kasi kami, ilang beses na namin yan tinanong sa mga nakausap namin, na kanino ba yung mali? Sa sistema ba? Sa kumpanya ba? Sa may-ari ba? O sa sarili namin? Ano yung kulang? Kung sa sarili namin, ano yung mga bagay na dapat ginagawa namin? Ano yung part na dapat pinufukusan namin? Goal yan eh. Sabi ko sa sarili ko, before I reach 30, dapat I have different ventures. Dapat I have millions savings in the bank. Yung tipong kahit hindi magtrabaho yung anak ko, kaya niyang mabuhay. Dapat bago ko mawala sa kalendaryo, yung edad ko mawala sa kalendaryo at mapunta sa loto, dapat hindi na surviving, dapat thriving na. Diba? Paano mo masasabi na sa buhay pasarapan kung hanggang ngayon nakukontento ka ng isang kahig isang tuka, pag gigising mo sa umaga, hindi ka pa nagkakape, iniisip mo na ano yung magiging merienda, tanghali, hapunan. Bakit? Walang pambili. Huwag kang papayag na ganun. Goal mo dapat yan. At yung goal na yan, dapat hindi alarm clock ang gumigising sa'yo. Dapat yung goal mo mismo. Ang malupit no, nag-alarm clock ka na nga, yung katabi mo pa ang gigising sa'yo kasi nabwisit na sa alarm mo. Kasi kahit naka-alarm ka, hindi ka gumigising, wala ka kasing goal eh. Wala kasing kumakalabit sa'yo eh. Pero subukan mo, matulog ka, kumakalamsik mura mo. Paggising mo, wala kang kakainin. Tingnan natin, kung hindi pa madaling araw, bumabangon ka na. Kasi may goal ka eh. Ang goal mo, makakain at makapagpakain. Tama. So if you want to be successful in this kind of industry, if you want to be successful in this kind of business, simulan mo sa pag-goal-oriented, pagiging goal-oriented individual. So, simulan mo mangarap. Hindi para sa amin, kundi para sa sarili mo. Kung wala ka ng pakialam sa sarili mo at wala ka ng pangarap sa sarili mo, tanungin mo yung anak mo, baka yung anak mo hindi deserving sa buhay na meron siya ngayon. Tanungin mo yung asawa mo kung masaya ba sa buhay na meron kayo ngayon. Tanungin mo yung magulang mo na hanggang ngayon nagkakandaku ba magtrabaho, mabigay lang sa'yo yung pangarap mo, yung gusto mo. Your family members doesn't deserve the best life. They deserve what they deserve life. Deserve nila yung buhay na hindi mag-iisip saan kukuha ng kakainin kinabukasan. Deserve nila ng buhay na may peace of mind, na hindi kailangan naghahanap saan kukuha ng makakain sa susunod na araw, na hindi kailangan nagtatanong sino yung kakatukin kapag nagka-emergency sa bahay. So kung ikaw wala kang goal, mangarap ka para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa magulang mo. Kung ikaw hindi ka pa nakakabawi sa magulang mo, baka ito na yung tamang opportunity, tamang industriya para magsumikap ka. Para yung magulang mo, maitreat mo man lang sa paborito nilang restaurant.
o hanggang ngayon hindi mo yan ginugol? Tama. Kung hanggang ngayon, nagigilty ka kasi every time humihingi ng baon sa'yo yung anak mo, hindi mo maibigay, i-goal mo yan. I-goal mo na pagdating ng panahon, kahit hindi sila humihingi, binibigyan mo. Tama. Sino dito may mga nanay pa? Sino mga magulang? Sino yung literal na magugulang? Sige nga. Sino yung mga magulang na? Di ba ang sakit sa pakiramdam na kapag may hinihingi yung anak ninyo tapos hindi mo maibigay? Alam mo ba, na-realize ko yan ngayong may anak na rin ako? Na akala ko dati normal lang talaga na ayaw ako bilang ng nanay ko. Pero ngayon marirealize mo na may mga bagay yung anak mo na kailangan nila pero hindi mo talaga kayang maibigay. So kaya ang goal, hindi maging isang kahig, isang tuka. Ang goal, hindi pa sinasabi ng anak mo na kailangan niya yon na ibibigay mo na. O sino dito may mga nanay pa? May nanay ka sa bahay. Naabutan mo yung nanay mo, nagwawalis, nakadaster, butas-butas. Nakita mo yung nanay mo, nagwawalis, butas-butas yung suot, inabutan mo 10,000, nay! Pumunta ka ngayon sa SM, sa Robinson, bumili ka ng damit. Pag hindi mo naubos tong 10,000, sa loob ng isang oras, hindi ka na makakaulit. Pustahan tayo, nagtatatakbo yung nanay mo papunta sa mall. Masarap sa pakiramdam? Yes! Tawa-tawa kayo, nakakatawa, pero maniwala ka sa hindi, kapag nagawa mo yan, it is satisfying. It's fulfilling. The question is, ginugol mo ba? O nakalista lang sa tubig? Tama. Sino dito may asawa? Sino sawa na sa asawa? Charot lang. Sino dito may mga asawa? O sino dito nangaaswang pa? Diba? So kung ikaw may asawa ka na, naibibigay mo ba sa asawa mo? Na iti-treat mo man lang ba siya sa araw ng monthsary at anniversary nyo? Nabibigyan mo man lang ba siya kahit isang pirasong rosas na makapagpapasaya sa kanya? Tama? Kapag kayo hindi okay, na isusuyo mo man ba siya, na nabibigay, na ilalabas mo ba siya sa paborito nyong restaurant kung saan kayo nagkakilala? Baka isang beses lang, hindi mo na siya naibalik doon. Kasi walang pera na instead pang re-restaurant, pambaon na ng anak Guys, hindi pa huli ang lahat. Tama? O hindi ko kayo pinapagalita, nagtitraining lang tayo, nakasimangot na kayo. Kanina, ang saya-saya nyo. Nung love yung pinag-uusapan, ang saya-saya nyo. Ngayon, na goals na yung pinag-uusapan, ang lulungkot na ng mukha nyo. So you see, why people doesn't succeed, why people don't succeed in this kind of industry, because they are lack of goal. So right now, alam mo na ang pagiging goal-oriented pala ang isa sa dahilan bakit nagiging successful yung mga tao sa ganitong industriya. You are in the best industry there is. You are in the best company there is. All you have to do is do your part. Make some goal. Find some goal. Find inspiration for that goal. Bumangon ka araw-araw. At araw-araw tanungin mo yung sarili mo, para kanino ako bumabangon? Baka mamaya, ayaw mo nang bumangon. Kasi pagbangon mo, yung landlady ng bahay na inuupahan mo nakaabang sa labas. Kaya hindi ka na lang babangon. Tama. So instead na maging motivation, naging demotivating idea pa para sa'yo. So you have to be goal-oriented. You have to be a dream maker para maging successful ka sa industriyang pinasok natin. And of course, tip number 1, create your goal or dream board. Sino dito may mga dream board na? Kung ikaw may dream board ka na, congratulations. Kung ikaw wala ka pang dream board, baka this is the best time for you na tapikin mo yung mentor mo. Magpaturo ka paano gumawa ng dream board. Yan. Sa dream board, nandun lahat, affirmation of your success, motivation, visualization, nandun lahat. So gumawa ka ng dream board. Huwag mo nang antayin. Nahanapin pa ni mentor yung dream board mo. Magkusa ka na. Number 2, your goal should be broad. Sorry. Your goal should bakit ba board yan? Your goal should be broad. So it should be in SMART approach, specific, measurable, assignable, realistic, and time-bound.
Gusto mo matuto? Paano gumawa ng tamang vision board? Attend ka ng dream board making sa office. Dala ka ng mga materials mo, gunting, illustration board, glue, mga pangarap mo, isend mo sa mentor mo para ma-print natin sa office. Para gugupitin mo na lang. Gagawa tayo ng dream board. So, I would be the trainer for the dream board making. Iset natin ang araw. Kailan mo gusto gumawa ng dream board? Tandaan mo, malapit na naman kumatok at kumanta si Jose Marichan. Tama-tama. Whenever I see girls and boys, tama-tama. Ibig sabihin, bare months na naman. Gusto mo ba magpasko ng totoong masaya at masagana at hindi sinasabi lang? Pagkakataon mo na to na magkaroon ng goal setting kasama kami. Planuhin natin ng tama yung bare months mo para totoong masagana at masaya ang Pasko at hindi lang si Jose Marichan ang masaya. Tama-tama. So anong gagawin mo? Mag-set tayo ng training sa office. Make sure lang, pag nag-set kami ng training sa dream board making, ay a-attend ka. 2-3 oras lang yon paglalaanan mo ng oras. Or isang araw, punta ka lang ng office. Tuturuan ka namin paano gumawa ng tamang dream board. Number 6, be an empty cup. Lahat ng bagay kapag puno na, hindi na nasasalinan. Tama-tama. Pero lahat ng bagay kapag walang laman, nasasalinan, napupuno. So ganun din sa knowledge. Kapag bago ka dito sa negosyong to, huwag kang ma-pride. Kasi nagsisimula ka pa lang eh. Lahat ng alam mo, itabi mo. Pero lahat ng hindi mo pa alam, makinig ka sa mentor mo. Kasi kapag ikaw, nagmamarunong, si Mr. Know-It-All, sabi nga, wala kang mararating sa buhay. Bakit? Baka yung alam mo, iba sa ginagawa natin. So makinig ka. Huwag kang Dondon at Mamaru. Kilala nyo si Dondon. Kilala nyo si Mamaru. Si Dondon, si Dunong-Dunong. Si Mamaru, si Mamarunong. Kaya ang nangyayari, ayaw na, akni na. Bakit? Kasi yung alam mo, hindi naman yan yung bagay na makakatulong sa'yo sa negosyo. Makinig ka muna. Kasi hindi naman magtuturo si mentor ng bagay na ikakapahamak mo. Pag sinabi ni mentor na talon, talon. Huwag kang magtanong kung bakit. Bakit? Baka mamaya nagtanong ka kung bakit ka tatalon, eh may bangin nga, kailangan mong tumalon. Tama? Eh hindi ka tumunod na tumalon, nalaglag ka tuloy. Tama-tama. Hindi ka tuturuan ni mentor ng bagay na makakasakit sa'yo. Hindi ka tuturuan ni mentor ng bagay na alam niyang ikakapahamak mo. Tuturuan ka lang ni mentor ng mga experiences na pinagdaanan niya at ipapaiwas na sa'yo yung bagay na pagkakamali niya. Makinig ka. Be an empty cup. Alam mo, yung advantage sa aming mga undergraduate, di ba? May advantage. Disclaimer lang. Hindi ko po minamaliit yung mga nakatapos or what. Disclaimer lang ha, walang masasaktan. Pero alam mo ang advantage sa aming mga hindi nakatapos, yung meron kami latak lang. Kaya madali kaming masalinan. Alam mo, sinasabi sa akin ng mentor ko before, kung pwede nga lang lahat ng nasa isip namin, lahat ng alam namin na ililipat sa USB para ibibigay na lang namin sa'yo. Ginawa na namin. Kaso hindi. Kaya kailangan mo makinig. Tama-tama. Kailangan mo magbigay ng space sa isip mo na pakinggan mo kami. Na kahit kami undergraduate, hindi mo kami basta-basta malalang. Na undergraduate lang. Na kahit si Sir Alan, construction worker, eh ano naman, dating construction worker, ngayon may sariling kumpanya. Tama-tama. So, huwag ka maging know-it-all. Kasi alam mo, kung meron man akong natutunan sa industriyang pinasok ko, which is ang MLM, ang multi-level marketing, ang network marketing, number 1 na naging turo sa akin ng mentor ko, na pwede nyo ring matutunan. Alam mo nyo yon, ano sabi niya sa akin? Kahit gaano pa yan kabata, kahit gaano pa yan katanda sa'yo, kahit mayaman, or kahit mas dukha kesa sa'yo, makinig ka. Kasi kapag nakikinig ka, you will always have 1 or 2 wisdom na makukuha galing sa kanila.
Pero kapag hindi ka nakinig, uuwi kang nagsayang ka lang ng oras. Pero kapag nakinig ka sa kanila, one or two of their stories ay pwede mong ma-relate. Hindi man ngayon, pero sa pagdating ng panahon. And guess what? With all the people I've met in the past, dahil in-expose ako sa mga tamang tao, yung wisdom na sinasabi ko sa inyo ngayon, gold nuggets na narinig ko lang yan noon. Tinreasure ko lang. Kaya na-share ko sa inyo ngayon. Kung mapapansin nyo, every time nag-share ako, every time nagte-training ako, I don't outshine my mentor. Lagi ko siyang kino-commend, lagi ko siyang ini-edify, lagi kong sinasabi-sabi ng mentor ko, turo ng mentor ko. Bakit? Totoo naman eh. Kung wala siya, wala ako. Every time nagkakausap kami, every time chinachat niya ako na, congratulations, only you and Matt achieve the goals na ginol setting natin. The rest na mga nakinig sa akin before is back to work na, etc. Kayo lang yung talagang nakuha yung goal, nagtayo ng sariling kumpanya, nag-grow ng tao, etc. You're passing the legacy, paying it forward. Lagi niya akong kino-comment ng ganon. Mapa-comment every time. Namimit ko yung mga colleagues niya. Huy, kinuwento ka sa amin ni mentor mo, ganito ka na daw ngayon, etc. etc. Nagsi-celebrate yung puso ko. Why? Lagi kong sinasabi sa mentor ko, I am only 10% of what you thought me. Kasi naniniwala ako, when I pay it forward, nadadagdagan ng percentage yung natututunan ko, yung nalalaman ko. Paano mag-pay it forward? Maging empty cup ka ngayon, aralin mo lahat ng tinuturo sa'yo, i-absorb mo lahat ng tinuturo sa'yo. Pag may grupo ka na, you pay it forward. Lahat ng natutunan mo galing sa mentor mo, ituro mo din sa kanila. And that's the proper way to duplicate. That's the proper way to multiply. That's the proper way to get your manpower. Kapag yung mga natututunan mo, inaipapasa mo. E paano ka matututo kung punong-puno ka? Tapon mo kung ano yung mga natutunan mo. Be an empty cup. Tanggalin natin yung pagiging Mr. Know-it-all. Sabi nga ni Bruce Lee, emptiness, the starting point. In order to taste my cup of water, you must first empty your cup. Kasi hindi ka masasalinan. My friend, drop all your preconceived and fixed ideas and be neutral. Do you know why this cup is useful? Because it's empty. Same goes with your mind. Do you know why your mind is useful? Because it's empty. Hindi ko sinabi magpaka-ob-ob tayo, ha? Magpaka-knock na, knock ba yun? Knock mo. Bonak, nakbo. Ang sinasabi ko lang, kapag hindi mo alam, you drop all your ideas. I-absorb mo yung sinasabi sa'yo. Kasi hindi mo yan matututunan unless walang laman yan. The usefulness of the cup is its emptiness. So, the same time, number 7. O, di ba? Patapos na tayo. 1 hour and 30 minutes. High level of faith. Kung kanina, bakit hindi ka nagiging successful? Because you have a high level of doubt. Palitan mo yan ngayon ng high level of faith. Para maging successful ka dito sa negosyong to, dapat mataas ang faith mo. Faith in God changes everything. Nobody can break me because I know who stands beside me, and that is God. Every time ako pinanghihinaan ng loob sa kumpanya, sa negosyo, sa mga taong kasama ko, sa mga taong nakapaikot sa akin, sa mga leaders ko, lagi kong sinasabi, if God is with me, who can be against me? Always remember, you have a bigger God. So, bakit pinagdududahan mo yung kakayahan mo? Bakit pinagdududahan mo yung sarili mo na hindi ka magiging successful dito sa negosyong to? Bago ka create ni Lord, create na niya yung mga taong magpapayaman sa'yo. Bakit? Bago nga create yung ibon, merong tanim eh. Tama-tama. Para yung ibon, pag nabuhay, hindi na magugutom. You are the most important creation. Ikaw pa ba, papabayaan ka ni Lord? Magugulat ka na lang. If you have a high level of faith, magugulat ka na lang. Kapag kailangan mo na, nandyan na. Tama-tama. All you have to do is believe. Paano ako maniniwala sa bagay na hindi ko nakikita? O gusto mo makita si Lord bago ka maniwala?
Sino dito gusto na makita si Lord para maniwala siya na may God? Sige nga, mauna ka na, wag mo kami damay. Tama-tama. Yung hangin ba, naniniwala ka na may hangin? Yes. Pero nakikita mo? No. So bakit hindi mo paniwalaan yung mga bagay na wala ka pa? Being grateful is the best attitude you can have. Sabi nga, your attitude was tested. Your patience when you have nothing. And you have your attitude when you have everything, when you get everything. So, bakit ka natatakot? Bakit pinupuno mo ng duda yung sarili mo? Bakit pinagdududahan mo yung mga bagay na ginagawa mo? Bakit hindi ka yayaman? Bakit kasi puro ka bakit? Tama-tama. Bakit ka yayaman o bakit hindi? Tama-tama. Ulitin ko, bago ka create ni Lord, create niya na yung mga taong magiging dahilan para maging successful ka. All you have to do is believe. Number 1, believe that you can achieve it. Anong sabi? Ask, believe, and receive. Andun ka na sa ask kanina. Now you believe. After you believe, you receive. Wala pa man, magpasalamat ka na. Kasi si Lord, binibigay niya yung bagay dun sa taong grateful. Tama-tama. O halimbawa, si Ma'am Sophie, nakasasakyan, pumunta ng circle, may 2 bata, lumapit sa kanya. Yung isa nanghihingi ng chocolate. Habang nasa parking si Ma'am Sophie, yung isa nanghihingi ng chocolate. Dahil wala siyang chocolate, binigay niya Mentos candy. Tinapon ng bata. Sabi nung bata, ayoko yan, sabi ko chocolate. Bibigyan mo pa kaya ulit? Pag bumalik ka doon at lumapit siya ulit, at manghihingi ulit kahit may chocolate ka na, bibigyan mo pa kaya ulit? Malamang hindi. Bakit? Ungrateful eh. Tama-tama. May isang bata lumapit. Nangihingi ng chocolate. Binigyan mo ng 1 pirasong Mentos. Thank you po. Ang saya-saya. Pag bumalik ka doon, hanapin mo. May dala ka ng chocolate. Hanapin mo, tama? Tama-tama. So, baka kaya hindi pa binibigay sa'yo ni Lord yung mga taong magpapayaman sa'yo kasi hindi ka pa grateful ngayon eh. Ayaw mo pa kasi ng candy. Gusto mo kasi chocolate. Mentor, paano kaya ako maniniwala sa sarili ko? Simple lang. Bata ka. Merong mag-ama, tatay at lolo. Mag-ama nga eh. Merong mag-ama. Yung bata umiiyak. Ang pangalan ng bata, Jacob. Ang pangalan ng tatay, Dads. Sabi ni Jacob, Daddy, Dads, I want ice cream. Wow, English. Tama? Parang si Queen lang. Ice cream, mama? Diba? Dad, I want ice cream. So si Sir Dads, sadyang maawain, binilhan ng ice cream si Jacob. Binigyan ng ice cream na merong 1 scoop. Pagtingin ng daddy, umiiyak ulit si Jacob. Bakit ka umiiyak? Sabi ni Sir Dads. Sabi ni Jacob, my ice cream was in the floor. Diba? English eh. Wag na nga tayo mag-trying hard. Doon tayo sa Tagalog. Daddy, nalaglag kasi yung ice cream ko sa sahig. Humihingi ulit si Jacob. Ako tatay niya. Bibilan ko pa? Hindi. Bakit? If you can't handle the 1 scoop, how you can handle others? So, ganun din sa paniniwala. Kung hindi mo kayang paniwalaan, ngayong hindi mo pa kaya, paano mo pa paniwalaan yan kapag kaya mo na? At paano ka makakarating dun sa paniniwalang makakaya mo kung ngayon hindi ka naniniwalang kaya mo? Maniwala ka. Kahit di mo pa kaya, hanggang sa makaya mo na. Believe in yourself. Tinraining ko na yan nung nakaraan. The most important conversation that you have is yourself. Sarili mo na nga lang yung kausap mo, hindi pa kayo magkasundo.
Kaya ko ba? Hindi mo kaya yan. Kaya ko, hindi mo kaya yan. Tama. Maniwala ka. Kasi the people around you will only see what you perceived in yourself. Kung ano lang yung nakikita mo sa sarili mo. Nakikita ko si Jacob isang leon. Pero si Jacob pag humarap sa salamin, nakikita niya yung sarili niya isang kuting. So anong makikita ko pagdating ng panahon? Kuting. Kasi hindi siya naniwala na leon siya. So ganun ka rin. Tama? Don't stop believing in yourself no matter what happen. Ulitin ko, sarili mo na lang yung meron ka. Dapat magkasundo kayo. Tama? Maniwala ka sa sarili mo kasi walang unang maniniwala sa iyo kundi ikaw. Walang unang makikinig sa iyo kundi ang tao na nasa pagitan ng iyong dalawang tenga. The question is, sino ang tao na nasa pagitan ng dalawa mong tenga? Ikaw. Tama. Ikaw at ikaw at ikaw. Walang unang maniniwala sa iyo kundi yung sarili mo. Kundi ikaw mismo. At kapag hindi mo pinaniwalaan yung sarili mo, good news, hindi ka rin papaniwalaan ng ibang tao. Number 2, read Matthew 19:26. With God, all things are possible. Amen? God is good all the time. So anong problema? Bakit puro ka duda? Ulitin ko. Every time I feel down, every time I feel I doubted myself, normal yan, tao ka. Every time I came into my pity party corner, self-pity, every time malungkot ako, lagi ko lang sinasabi, I have a bigger God. I am God's masterpiece. So hindi niya ako papabayaan. Tama. With God, all things are possible. Even the word impossible says, I'm possible. 1M possible. Amen? Maniwala ka. Dahil hanggat merong isang hindi bumibitaw sa'yo, maniwala ka. At laging merong isang maniniwala sa'yo. Sino yun? Tingin ka sa taas. May butiki. Tama. Kidding aside. Tingin ka sa taas. Laging merong nakatingin sa'yo. Laging merong nakakakilala ng struggles and success mo. Na darating yung panahon, ibibigay na lang lahat para sa'yo kapag tamang tao ka na. Let your faith be bigger than your fears. Tama? Faith it. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Faith it until you make it. You don't fake it. Huwag kang magpanggap. You faith it. Maniwala ka. Huwag kang fake it till you make it. Instead, palitan mo yung fake ng faith. Faith it till you make it. Paniwalaan mo na. Mula ngayong wala ka pa hanggang sa magkaroon ka. Huwag mong pikiin yung meron ka. Maniwala ka lang na next time, yung na-achieve nila, na-achieve mo na rin. Tandaan mo, walang bagay na imposible kapag naniniwala ka. So this is Robbie Rose Bueno. Maraming salamat for attending our training for tonight. I hope nakapag-impart ako sa inyo ng wisdom ngayong gabi. Magkita-kita tayo sa susunod na training and presentation. And syempre, wag kang magla-log out muna. Pakinggan natin kung sino yung